bago, mabango, at malinis. Ganito ba ang bigas na hanap mo? Pero nakasisiguro ka bang ligtas itong kainin? Isang modus ang natuklasan ng National Bureau of Investigation o NBI. Dahil ang tonet-toneladang murang imported na bigas, nire-repack umano para ibenta ng mas mahal. Magandang umaga po. This morning, may implement tayo na search warrant in violation of RA 1 2022. Ang subject warehouse natin, naglalaman siya ng mga imported rice products. Upon verification, wala siyang phytosanitary import clearance from the Bureau of Plant Industry. No? We assume na gusto nilang i-hold yung mga imported rice products nila for future sales. On the way tayo ngayon sa may bahagi ng Marilao, Bulacan at inaasahan natin, ayon na rin sa sinabi ng agent on case kanina sa briefing, na meron daw ditong mga imported na bigas na tila hino-hoard ng kumpanya. Sa bisa ng isang search warrant, papasukin nila ang malaking warehouse ng bigas sa Marilao, Bulacan. Pagdating sa warehouse, tumambad sa amin ang gabundok ng mga sako ng imported rice. Nadatnan din namin na ongoing pa ang isinasagawang pagre-repack sa warehouse. Ang murang imported na mga bigas, inililipat di umano sa ibang sako para maibenta ng mas mahal. Akin na yan. Naku, ang liliit. Sobrang liit, oh. Oh, Ang durog. Sinahalo na nila ito. Wala, hindi mabibili ito. Pero pag hinalo na yan, Hinalo hindi na. na. Pinapaganda nila, pinaghalo-halo, tapos paglabas, maganda ng quality. Hindi mo na maiisip na nanggaling to sa iba't ibang mga sako na nirimil at pinaghalo-halo. Wala silang phytosanitary and sanitary import clearance from the Bureau of Plant Industry. Okay. Yun sir ay requirement para sa sino mang mag-i-import ng bigas galing sa ibang bansa. Requirement yun. Ini-ensure nun na ang mga product na nanggagaling ibang bansa ay safe for human consumption. Ini-ensure din nun yung mga pesticides hindi kakalat dun sa mga agricultural products natin dito sa Pilipinas. Pero may permit sila, di ba? Permit na ano lang. As dry storage. May possibility ba na ito indication ng hoarding or for validation po ito sa ngayon sa NBI? Sir, oo. I-validate pa rin natin pero malaki ang possibility na may hoarding na mangyayari. Sinubukan namin kunin ang panig ng may-ari ng bigasan, pero tumanggi na silang humarap sa kamera. Itong bigas na inabutan ng NBI sa warehouse nito sa Bulacan, sa kanilang taya ay aabot ito ng 80 to 100,000 na sako sa warehouse na ito. Ang sigurado, sa dami nito, ang talo ay hindi lamang ang ating mga mamamayang bibili ng ganitong klase ng bigas, kundi lalong-lalo na, talo rin ang ating mga magsasaka. Sa isa pang warehouse sa Bukawi, Bulacan, bundok-bundok din ng mga sako ng imported na bigas ang nadiskubre ng NBI. Hindi na ito freshly milled as promised dahil sa dami ng alikabok at mga sapot sa mga sako. At ang mas malala, nilalagyan di umano ng pabango ang bigas. Delikado yan, hindi natin alam kung safety pa kainin ng tao o para sa baboy na lang yung bigas.
Tulad ng narid na warehouse sa Marilao, imported ang libu-libong sako ng murang bigas na inirepak para maibenta ng mas mahal. Pinaghalo-halo nila yung variety ng bigas. Tapos lalagyan ng konting pabango, pandan. Ipapaso na nila as mamahaling bigas, class A na bigas. No? Niloloko ang ating mamamayan. Halo-halo daw po yun. Nilinis lang daw po yun. Na bigas. Sir, sabi ko naman, nandun si Nara sa rin. Nagsasalita po ako ng totoo. Hindi po siya halo. Sinubukan namin kunin ang panig ng may-ari ng bigasan sa Bukawi, pero hindi makontak ang kanilang numero. Hindi rin sila sumagot sa aming message sa kanilang Facebook page. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi nyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.